Pumasok ang Choco Mucho sa larong ito na naghahangad na walisin ang Capital One. Pero may ibang plano ang Solar Spikers dahil isang matapang na Solar Spikers ang lumaban sa Flying Titans. Hindi na kumpletong walisin ng Flying Titans ang laban kontra sa Capital One. Dahil isang nakakapagod na third set ang ipinakita ng Solar Spikers. Ang Choco Mucho ay bumangon mula sa isang nakakapagod na pagkatalo sa ikatlong set na may panibagong determinasyon at nangibabaw sa ikaapat na set upang makuha ang 25-20, 26-24, 26-28 at 25-9 na tagumpay sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference sa PhilOil Eco-Oil Arena. Sa first at second set, nakitaan na ng palaban ang Solar Spikers, lalo na si Laila Cruz. Pero palaging nauunahan ng kaba at pressure kaya nasusungkit ng Flying Titans ang panalo. Pero sa third set, biglang bumangon ang Capital One sa isang nakakahingal at nakakapagod na mga long rally. Ito na sana ang pagtatapos ng bakbakan kaso biglang bumangon ang Solar Spikers at binigyan ng napakagandang laban ang Flying Titans. Hindi sila bumitaw nang maitabla nila ito sa 20-all. Naging spark plug naman si Heather Ginoo para patibayin ang opensa ng Solar Spikers. Pero nang ipasok na si Dindin Santiago Manabat ng Choco Mucho, isang solid killer block ang iginawad nito kay Heather. Pinilit man habulin ni Tobino sa 26-all sa isang cross-court attack, kaso Laila Cruz nagbigay ng isang mabigat na cross-court attack at tinapos naman agad ni Heather sa isang down-the-line hit sa score na 28-26. Kaya sa fourth set, hindi na hinayaan ng Flying Titans na magka-momentum ang Solar Spikers. Tinodo nila ang opensa at hindi na nila kailanman pinaatake ang Solar Spikers na umabot sa 12-3 ang score. Talagang nag-init ang Flying Titans at ayaw pagbigyan ng isa pang set ang Solar Spikers kaya nagtapos ang bakbakan sa 9-25 na score. Ang ikaapat na set ay nagpakita ng matatag na all-around play ng Choco Mucho na binibigyan diin ang matalas na receive na nagdakda ng tumpak na mga offensive play. Sa kabilang banda, ang Capital One ay nagkaroon ng malaking problema sa kanilang first ball na nagpapahintulot sa Flying Titans na samantalahin ang mga service aces at lumikha ng isang panig na konklusyon. Si Cici Rondina ay hinirang na player of the game na may kahanga-hangang 23 points, kabilang ang 4 na blocks, ay binibigyan diin ang kanilang matalas na receive bilang susi sa kanilang nangingibabaw na pagganap sa ika-4 na set. Sa kabila ng pagkamit ng kanilang ikalawang sunod na panalo, kasunod ng isang 5-set thriller laban sa Galleries High Risers, pagkatapos ng pagkatalo sa season opening laban sa Petrogas, binigyang diin ni Rondina na ang koponan ay nananatiling isang work in progress. Si Royce Tobino ay sumuporta kay Rondina na may 12 points, habang si Dindin Manabat ay nagdagdag ng 11 points sa isang nangingibabaw na 3 set na pagganap. Si Cherry Nunag, Isa Molde at Castolentino naman ay nag-ambag din ng 8, 7 at 6 na puntos. Si Laila Cruz ay nangunguna sa puntos para sa Capital One na may 16 points, ngunit nagkaroon ng problema sa maraming pagkakamali sa pag-atake. Sina Jurel Singh at Heather Ginoo ay nag-ambag ng 12 at 11 points habang si Niegos ay nagtapos na may 8 puntos. At ang muling aabangan ng mga tagahanga ng Flying Titans ay sa November 28 laban sa Signal HG Spikers alas 6:30 ng gabi. Habang ang Capital One Solar Spikers ay sa November 26 kontra naman sa PLDT High Speed Heaters sa ganap na alas 4 ng hapon. At yan ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel.
pa na iningat. Dahil coach, nagkamali na sila. Siya di abas. Oy. So you say, let me celebrate everyone.